Ano sabi dito ng Bilyonaryo News? Breaking news. Asan ba yan? Ito. Breaking news. Oh, yan. Akala nila ganun-ganun lang. Akala nila hindi aalma yung prosecutors, no? Breaking news. ICC prosecutor opposed Duterte request for interim release. At ang alam ko nga ho, ang isa sa dahilan nila kung bakit nila ino-oppose at wag payagan yung paglipat sa ibang bansa ng ang ating dating pangulo dahil nga po paano pagkayang bansa na yan ang sinabi bigla ayaw na namin sa ICC. Di ba? Paano pagka ganun? Paano natin babawiin si Duterte? Kunyari, Timor-Leste. Mga bossing. Timor-Leste ang tatanggap kay dating Pangulong Duterte. No? Okay sa kanila iyon. Ganito, ganyan. Ngayon, pag sinabi ng Timor-Leste, ayaw na namin sa ICC. Kunyari lang, nagkabayaran. Ayaw na namin sa ICC, alis na kami dyan. Ngayon, sige, balik nyo na sa amin yung preso namin. Ay, di na, nandito na sa amin to No? Wala na kayong jurisdiction. Bakit? Kasi nga, umalis na kami sa ICC. Isa pa ho yun. Tsaka, yung sinasabi ho nila, mga kababayan, yung pangako yata nila na hindi na itutuloy o wala nang matutuloy o hindi na gagawa ulit ng krimen, mga kababayan, nung tinupo yun. Biruin nyo yun. Sasabihin lang ng ICC sa kanila, eto na, palapit tayo ng palapit, paamin kayo ng paamin. Simula do sa Senado ng Pilipinas, nung sinabi ninyo na binubuyo ninyo yung mga suspect lang. Bakit palalayuin pa namin kayo? Dito na lang tayo. 'Di ba? Okay na. Aalma, mga bossing. Hindi basta-basta nila makukuha yung interim release. Malalabuan po. The ICC Office of the Prosecutor has asked the chamber to reject former President Rodrigo Duterte request for interim release. Yung sinasabi naman ng mga DDS na uuwi na ng kailan daw? June 30? Buwan-buwan naririnig namin uuwi ang dating Pangulo. Di ho ba? Buwan-buwan ho naririnig natin sa mga DDS. Uuwi na ang dating Pangulo. Pauwi na si Duterte. Tapos wala. Nandiyan na naman. Nakailang buwan na. Simula March 11. April, June, July. March 11, di ba? March, April, May. June. 3 buwan na mahigit ang dating Pangulo. Hindi pa din umuuwi. Buwan-buwan uuwi, sabi ni Ma'am Princess Paris. Paano yun? Ginogoyo, dinedenggoy nyo na lang yung mga manonood ninyo. Sabi ni Roquito Rincashi, uuwi, nasa garapon. Hindi malayo ho. No? Kung ang mga inuuna nila, yung mga paligoy-ligoy na akala yata nila, Pilipinas ang ICC, hindi ho malayong umuwi ng nakagarapon ang dating Pangulo. Mga boss. Kasi imbis na pinopokusan nila yung depensa nila, nakita nyo ho yung sitwasyon, mga kababayan. Parehas nung style ng impeachment ni Vice Presidente. Hindi ho sila nakarekta doon sa mga sagot, doon sa mga tanong. Ang ginagawa ho nila, paligoy-ligoy. Ano po? Kung ang Vice Presidente yung kanyang request na i-dismiss, yung request ng 16 na lawyer. Biruin mo, 16 ang hinar para lang sa dismiss ang sasabihin, Pag samasamahin mo yung utak, 16, dismiss lang. Hindi po sila rumerekta na sagutin na hindi totoong nagnakaw ang aming kliyente. Ang ginagawa ho nila, sa iba ho sila. Sa teknikalidad ho sila, mga kababayan. So kung sakali mapadismiss nila, sa tingin po ba nila malinis? Naiisipin ng Pilipino, ng mamamayang Pilipinas na naku, malinis na si Sara Duterte. Walang pagnanakaw na ginawa yan. Hindi.
mananatili sa isip ng taong bayan na ang Vice Presidente hindi napatunayan na siya ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Kaya lang yan, hindi natuloy kasi nga dinali nila sa teknikalidad. No? O, ito din, ganito din po ang style nitong sila Kopman. Imbis na sana mag-focus ho doon sa kanilang mga depensa, hindi ho. Ang ginagawa kung ano-ano pa. Ipatanggal yung dalawang judge. O, ipatanggal yung dalawang judge, ipatanggal yung ganito, ganyan. Akala ho Pilipinas na madami pong madaming drama. Hindi. Diyan sa ICC, rektahan lang yan. No? Maghilitis tayo. Latag nyo ang ebidensya ninyo. Oh, maghilitis tayo. Latag nyo ang ebidensya ninyo. Latag nyo ang mga witness ninyo. Kayo namang kabilang panig. Panig mo, Duterte. Ilatag mo naman ang depensa mo. Di ba? Ganun lang tayo dito. Straightforward tayo. Wala nang mga pa-eme-eme. Wala nang drama-drama. Wala, hindi uso dito yung pagpapatanggal o pagpapapalit ng mga judge, etc. Ngayon, deny ho yung request nila. Di po ba? Nakaprint na lahat ng huhulihin. Naku, sino yan? Sila Bato de la Rosa? At eto nga ho, di ba? Setyembre, meron pong paglilitis ulit. Sabi ni Janelle, lahat ng ibinayad nila sa mga lawyer nila, yan na yata yung inutang ni Digong na 6.84 trillion. Biruin nyo ho, mga kababayan, si Kopman, naglalaro daw sa 140 to 150 million per month ang bayad kay Kopman. Oh, sabi ko nga sa inyo, pag kinwenta ninyo 7 buwan ho, 1 billion and 50 million ho ang uubusin. Sa loob ng tama ba? O tama. 1 billion and 50 million ang uubusin sa 7 buwan kay Kopman. Kapag ka 1 taon ho at 2 buwan, dodoblehin mo lang yan, 2.1 billion ang bayad kay Kopman. Iba pa ho, hiwalay pa ho, mga kababayan, yung 16 na lawyer na ang sinasabi po ng mga lawyer din yang sila Fortune, ang tanggap niyan 40 milyones. Kumbaga pa lang, acceptance fee pa lang ho, mga kababayan. O biruin mo yun. Sabi ni Maribel Badiana, si Bato damay din sa missing sa Bungero. Sabi ni Gretchen, ay naku! Bukas, topic natin yan. Ma'am Maribel Badiana, no? Hahagilapin natin yan. May gathering sila sa Netherlands. So, ngayon,